Mga kapaglaom, is there a heart touched by the sorrows and afflictions of humanity in this sin-stricken world? Does God care when sin and grief take grip in the hearts of men? Join us as we find answers from the scriptures here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Sabbath, mga kapaglaom! Another Sabbath day has come for us to celebrate God's creative power and great love. Welcome to Let's Pray Pilipinas. This is a place where you don't have to pray alone. Joining with us today are kapaglaom Pastor Elmer Pagunsan. Thank you. Mayong Happy adlaw, Sabbath. Pastor, and happy Sabbath. Happy Sabbath. And for the first time, nanapuntay laing guest kapaglaom Pastor. And today we have kapaglaom Joy Dulyosa. Yes, happy Sabbath. Thank you. Happy Sabbath. Welcome sa atong tulumanon ug welcome sa atong mga kapaglaom who are joining with us. Also, what a privilege it is to come before the great God and the creator of the universe. He delights when his children come before him in full confidence that he is the God who listens and answers their petitions. Exactly, kapaglaom Giselle. And as we begin, I'd like to invite you for a prayer, please. Let us bow our heads. Our Father God, we are happy for the gift of the Sabbath today, and thank you also for the gift of life. We pray, Lord, that as we continue serving your people worldwide, we pray that you will guide us and keep us focused on the things that we are going to discuss this Sabbath day. And above all, grant, Lord, that the Holy Spirit will illumine our minds so that what we will say will be a savor of life unto life. Thank you for hearing our humble request, because we ask this in dear Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom Pastor. And atong gina-welcome mga kapaglaom who are joining with us via GSAT Channel 37. Maayong adlaw igpapahulay. O kaninyo nga nagatanaw sa inyo nga Facebook Live, maayong adlaw, no? O atong ginatimbaya ang atong mga kapaglaom nga ato ang mga prayer partners sa gihapon gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Doon na po ko'y gusto i-timbaya kapaglaom Pastor and kapaglaom Joy. Doon na ko'y mga relatives din haa sa Banati Jensan, General Santos City. Si Uncle Alan Alindahaw, iyaha nga wife, si Ate Lori, and of course iyahang mga anak and mga apo. Kanunay po ni sila nagalantaw, and for the first time, I think last Sabbath, ila ko nakita daw sa TV. So, I'm so happy because they are non-Adventist friends nato. Amen. But then, I believe no, nga matouch po sila sa Holy Spirit by God's Amen. grace. Kapag lang, Pastor? Thank you. Among ginabi-abi ang tanan sa atong adlaw-adlaw nga tulumanon, gikan sa mga kabataan, kabatan-onan, ngadto sa mga hamtong, bisan pa sa mga tigula nga kapareho ko, nga mga Ilonggo, nga nagapakig-uban kanato karon sa atong pakig-istorya sa atong Dios. Yes. Welcome to Let's Pray Pilipinas, ug among gikalipay ang inyong makanunayon nga pagsunod. Labihan na didto sa Makato, Aklan. Yes. Salamat Mrs. Yunis Iturriaga. Abo gid nga salamat nga huna ka permi sa Hope Channel ga panimati bawat Sabado adlaw-adlaw. Praise So, God. of course. Kapag Lam Joy, basin doon na kay gusto itimbaya. Greetings. Yes, I would like to greet those who are watching, especially from NOC. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yes, Pastor, and today, mga kapaglaom, as God has shown His faithfulness to His promises, let us hear wonderful news on God's gracious and merciful answers to our prayers from Kapaglaom Lily Dawn. Happy Sabbath, kapaglaom. Happy Sabbath. Sabbath. Kapaglaom Lily Dawn. Happy Sabbath. Today we have another batch of praise reports, and to start off from Merlin Derder from Cotonou, 31 to Constantine. Nagpatabang siya pag-ampo para kang Antonio Paule na nagsiot iyang dughan kay naas sila sa deserto sa Kuwait.
And then, pagka June 2, 2020, nagpasalamat siya tungod si Antonia Pauline maayo na og okay na siya. Next is from Jane Donato Estrelianos Gavilaga from Cotabato. Katong May 30, 2020, nagpatabang sila sa pag-ampo para sa iyang father-in-law na si Juni Danila Gavilaga Jr. Na-admit siya sa CRMC Cotabato City o di-operahan siya last May 13, 2020 sa pancreas. Pero hantod karon wala pa sila kagawa kay balik-balik ang hilanat ug unta maulian na ilang papang ug makauli na sila. And then, pagka June 1, 2020, nagpasalamat sila tungod nakagawa siya sa hospital ang ilang father-in-law. Next is from Malin Labayan Madriaga from Iligan City. Katong June 3, 2020, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo og sa Ginoo sa pagtubag sa ato ang mga healing prayer para sa iyang cousin nga si Miss Henny Hondrado from COVID-19. She is now a negative patient from the said virus. Amen. Next is from Lenny Maglasang, Iligan City. Sa June 1, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para kang Junior Maagad. So he will go on operation today at 8 a.m. for an obstruction in his intestine due to this. He can't dispose his bowels. She's requesting a prayer caravan for the success of this operation and that it is not positive to colon cancer. And then, pagka June 3, 2020, nagpasalamat sila tungod sa inyong mga prayers. Si June Maagad, pag-ulang gitang tangan sa NGT, dili na siya bikilan sa iyang tilaw o makasugod na siya inom og tubig o mga sabaw. And then, nagpadayon sila patabang pag-ampo para sa iyang fast recovery. So that was all mga kapaglaon. This has been your Kapaglaong Lilidon Law of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time, mga kapaglaong, for more answered prayers. Wow, thank you so much, Kapaglaom Lilidon. Amen. No? What a Amen. privilege it is to Yes. remember that God truly hears the sincere petitions of our hearts. Amen. And mga kapaglaom, let us now begin to read our first batch of prayer requests. But before that, no, amo kamong ginahangyo kung doon na kami mga prayer requests, you may now send them to us. No? Doon na tayo mga hotline numbers nga makita abos sa inyong mga TV screens. And of course, kung kamo nagalantaw sa inyong FB Live, doon na tayo comment section palihog. Ayaw kalimot, no, sa pagpadala. Let us request Kapaglaom Joy to read us the first batch of prayer requests. Okay, so here's the first batch of our prayer request. This is from 5911. Iyang giampo para kang sa iyang cousin nga si June Sobisol nga naa sa Taytay Rizal, sa iyang liver problem og iyang igsuon nga naa sa Polymedic Hospital nga si George Maliao tungod pod sa iyang kidney stone, Kapaglaom Giselle. Yes. Next, we have from 6850, ang iyang prayer concern is unta makapasar siya sa iyang entrance exam. Wala Amen. niya gihisgot iyang name pastor, no? So pero mo na iyang prayer request. Third is from 0562. Iyang concern is survivor siya sa hematoma operation last 2018. And iyang dili pagyapon niya malihok ang iyang kamot until now. And also nabuak ang iya ulo and gikuha ang bagol gibutang sa tiyan hangtod karon naapa siya sa tiyan 2 years na. And next is from 4944. Ana siya, Pastor, pakisama po sa pagampo ang akong family member siguro, no, nga naa sa Misamis Occidental na gumaling na sana siya sa kanyang low blood. So naday siya low blood. Nga ginabati tuloy-tuloy pa po kasi ang pag-inject niya.
At saka po, diabetic po siya. Salamat, Pastor. Next, from 3116, alang ini kay Tatay Justin Lumapak nga gioperahan sa prostate dito sa Ormoc City og para kang yade apasible og an gabisay sa ilang problem sa heart nga nagpaalim to sa Cavite. For our last prayer request for this batch is from 4982. Iyang concern is gahan siya ipaampo si Mars Tarukan of Osami City. Member siya sa Osami City SDA Church og na-stroke siya. Na-admit siya karon sa Medina Hospital. Thank you so much, Kapaglaom Joy, for reading that prayer for us. Let us request Kapaglaom Pastor Pagunsan to pray with us. Okay, let us put ourselves in the presence of the Lord. Amahan namo nga naa ka sa kitasaan sa mga langit, among gipasalamatan ang imong gugma o kaluoy nga hangtod karon gitagaan mo po kami og kapiskay og maayong mga panlawas, pribilehiyos pagpanimati sa imong mga pulong. Ginoo, naa kami mga paghangyo ni ining kabuntagon sa adlaw ng pagpapahulay. Labihan na ang mga kaigsuonan nga naa sa may kakulian o may problema sa ilang mga panlawas. Kasama ni Brother John Subisol nga naay problema sa iyang kidney o sa kay Brother George Maliao o kidney problem o si Brother Subisol nga naasal problema pod sa iyang liver. Hinaot nga giyahan mo ang mga doctors nga makahatag og eksakto nga mga diagnosis o nagakaigo pod nga mga tambal. Amo pod gi dala sa imo ang kinasing-kasing nga paghangyo nga sa among igsuon nga makapasar unta sa iyang entrance exam. Og amo pod gi dala sa imo Ginoo among igsuon nga dugay na nga nagbati og problema kay naoperahan siya sa iyang hematoma og hangtod karon di pa kalihok. Ginoo ang iyang wala nga kamot. Hinaot nga ikaw sa pag-intervene ini aron makahalubilo siya sa iyang mga pamilya ug mga kaigsuonan. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang hangyo ni Sister J. Maroho nga naay problema siya sa low blood problem sa iyang kinabuhi sa problem kauban sa iyang mga pamilya og diabetic sad. Hinaot nga kini nga mga non-communicable diseases o lifestyle diseases makahatag og panghimangno sa amo nga magsunod kami sa imo nga mga palatukoran. O hinaot pa nga ikaw pod mag lihok sa mga doktor labihan na sa mga tambal nga gamit ni Tatay Lumapak sa iyang prostate operation. Hinaot nga kini siya matambalan og mag-aayo sa dili madugay. Og si Brother sa pasible siyan kabisay sa ilang mga problema sa kasing-kasing. Salamat Ginoo nga imo gitubag ang amo mga pag-ampo kay kini amo gihangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. And alang sa batch 2 sa ato ang prayer request, let us welcome Kapaglaom Mine gikan sa Camotes Island. Maayong adlaw, Kapaglaom Mine. Happy Sabbath, and how have you been? Yes, happy Sabbath Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Pastor. Sabbath. Another Sabbath day that the Lord has given us aron nga kita magadayig sa iyahang buhi nga ngalan, and of course magatabang sa itong mga kapaglaom nga nagapadala sa ilahang mga prayer request aron atong ituboy ngadto sa tuang buhi na Dios ang ilahang nga mga pag-ampo. And I've been blessed Kapaglaom Giselle. Still the Lord is good all throughout this week. Naga-provide siya sa mga panginahanglan, a lot of blessings that we receive, and even nagahatag siya bag-o nga panginabuhian nga bisag ginagmay lamang apan kanunay kini. And I believe also sa mga kapaglaom sab nga all throughout this pandemic nga like for 2 months or almost 3 months na nga wala tay mga trabaho apan sa gihapon we believe the Lord nagahatag kanato sa tong mga kalanon sama sa Sparrow nga bisan pa man og wala sila nagapugas apan sila nagaani og adunay kalanon matag adlaw. And karon atong sugdan sa pagbasa ang ato ang mga prayer request. We have here from 5044 atong niapil sa pag-ampo Kapaglaom Pastor si Kapaglaom Rochelle Cabardo Serra ang adunay stage 4 lung cancer. Ana sila karon sa Valencia Sanitarium Hospital na confined. And of course ato sa biapil sa pag-ampo si Kapaglaom Nelia Omolon nga unta ihang prayer request mao ang
nga dili unta mo kuyanap ang maong pandemic or ang COVID dira sa Mandawi ug sa ubang lugar usab sa Cebu, since daghan-daghan na nga mga cases ang anaa dinha. So atong iyato sa pag-ambo dili lamang ang sa Cebu nga area apan sa tibuok nga kalibutan aron nga matapos na kining tanan. And also let's pray for revival and reformation of Kapaglaom Nathan Hale nga magmalig-on unta kuno ang iha nga pagtuo nga bisan pa man kung siya ginasulayan o mapabilin gihapon siya nga magmadasigon sa ato ang buhi nga Dios ug magmadasigon sa pag-alagad kaniya. And also let's pray sa iha nga partner nga si Carol Petalver nga mas na siya karon naga-training, currently naga-training siya, and dili unta siya mobiya gihapon sa pagtuo. And also matuman unta ang ilaha nga mga pagpakigsaad sa Ginoo nga mapakasal na sa sila, so sila mahiusad diha sa tubangan sa Ginoo. And let's pray also for Lova family tungod sa ilahang loss sa ilahang papa, and kini nitaliwan na, wala gi-specify if when kini nga nagataliwan apan. Let's pray for the family to be comforted. So this is from Catalina Galarma. And let's also pray for Princess and her housemates nga ana karon sa US. They have COVID symptoms daw, but still they are waiting for the result sa maong nga test, and one of her housemates nahimo nga positive, and so let's pray for the recovery also. And let's pray that when the result will come out mamahimo nga ma-negative kini, and if positive man gani ila untag hapon kini nga malampasan ang maong nga pagsulay sa ilang kinabuhi. And also this is from Kapaglaom Reme Salagantin. So lastly, adun na kita per request. Let's pray for Sit Blando. Ato ning kanunay nga ipaampo iya sige na niya ipadala. And so let's pray tungod kay still she's in coma. So this is from Kapaglaom Meselemia Salvoro. So mga Kapaglaom Giselle, mao lang kato ang ato ang mga prayer request. So let not your faith weaken, mga Kapaglaom, for the blessings received are proportionate to the faith that is being exercised. So ato kini nga kanunay nga exercise ang ato ang faith every time we ask good the Lord in prayer. So this has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, once again reminding you that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Happy Sabbath, Kapaglaom Giselle, and happy Sabbath mga Kapaglaom. Thank you so much, Kapaglaom Mind, and God bless you there, no? By the way, ang atong ginapaampo nga si Sister Sit Blando, so wala na to gi-expect Kapaglaom Pastor, no? Nagpanaw na kini. Huwag atong iampo. Yes, condolence sa family, and of course, ang ato ang mga iyahang family, of course, ato ang i-pray nga adunay comfort and peace, no? So let us request once again Kapaglaom Pastor to pray with us. Okay, let us pray. Again, loving Father, we present to you the different needs, concerns of your people sent through different means of media outlet. Lord, first of all, we open our hearts to you. Please cleanse us from all our sins and mistakes so that our prayers will reach in the throne of grace. Amo gidala sa imo Ginoo si Brother Mars Tarocan nga na-stroke, hinaot nga makarecover di siya the soonest time possible. O amo sa gidala sa imo Ginoo si Sister Richel Cabardo Sera nga nagaantos pod og sa 4th stage cancer. Hinaot nga dili siya magsakripisyo ni ining mga sakit o giyahan sila nga nagakaigo nga mga tambal ang mahatag pod sa iya aron maka hatag og alibyo sa iyang kinabuhi. Amo sad Ginoo gidala sa imo ang request ni Sister Nelia Umulon nga maupod ning request sa tanan nga mga tao sa kalibutan nga undang na kining problema sa krisis aron nga regular na makalihok o makatrabaho ang imong mga katawhan. Amo sa Ginoo gidala ang amo mga igsuon nga naay problema sa ilang mga relasyon sa imo. They need some revival and reformation in their lives. Hinaot nga pinaagi sa Balang Espiritu mao ang maghikot sa ilang mga kasing-kasing.
o magtarong ang amo mga pagdagan o ko pagtuo sa imo. Kauban sad sa iyang kauban nga si Sister Carol Pitalber nga hinuon samtang naka-training ampingan sad ang iyang mga pagtuo. Amo sad Ginoo gidala sa imo ang mga pamilya Aluva nga hinaot nga ang pagtuo sa imong pagbalik sa pagbanhaw sa mga nauna sa amo sa pagpahulay ila pod mapabilin sa ilang kasing-kasing. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang makauban ni Princess ngay naot pang maproteksyonan sila sa kining COVID nga mga problema. O amo sad especially amo gidala sa imo Ginoo ang pamilya ni Sit Blando nga hinaot nga sa iyang untimely passing away makahatag sa amo sa ila o kaligon sad sa ilang pag-alagad sa imo nga magpabilin bisan pa kanunay mag-abot kini nga mga problema sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga ay mo gitubag ang among mga pag-ampo kay kini amo gihangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that. Pero kapag lang, Pastor, once again, ato ang ipaabot, ang ato ang deepest condolence na sa sa pamilya ni Sister Sid Blando gikan din hiya sa Let's Pray Pilipinas. Now, atong paghisgutan ang another timely discussion alang kanatong tanan karong adlaw mga kapaglaom. Ang ato ang topic discussion is all about a journey to the promised land. And we will talk about the bondage nga ilaha nga nagian. Now, let us request kapag laong Pastor to give us a quick summary of the Israelites or the Israelites who sojourned to Egypt and their bondage kapag laong Pastor. Sa pasalamat ta sa ana nga mga topic nato karon no kay very very timely and very current ni nga sistema. Yes. Kung ato tan-awon ang atong title Journey to the Promised Land, and then naa siya day sunod bondage. Sa ato pa murag pareho ni murag dugtong ni siya sa kaniadtong miagi nato nga mga diskusyon. Yes. Nga life is full of contrast. That's right. Kay ngano kay naa ni siya promised land and then bondage. Ngano nga napriso man sila nga promised land man ni. Nga ang promised land nindot. Yes. Ang istorya ni kung ato tan-awon sa Genesis chapter 15 verse 13 gitagaan ni siya sa Ginoo si Abraham nga nagaingon gi-prophesy daan ni no sa wala pa nag-abot 13 Then he said to Abraham, "Know certainly that your descendants will be strangers in the land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them for 400 years." Pero sa usa ka dinalan, naato siya 430 years. Now, which is which, but anyway, the important thing there, nga naa sila na priso. Yes. So, mauna ang istorya, na ang pangutana nga na, priso man sila. Because God has a good plan. Amen. That's why, nag-igon din nga, sometimes God is very silent in His program to us. But we don't know that this silence of God is making Him a preparation for the good seed. Wow. Murag pari bitaw nga magtanom kita sa mga basakan na ay good seed. Kung good seed na, kinahanglan sa good ang soil. So God is also preparing good soil and then mga lahi-lahi na nga mga gamit aron nga pag-abot ni ana okay na ang ato nga mga tanom. So God gives us sometimes silence. Mo na ingon nila nga silence is golden. O sahay. O sahay. Yes. Oo. Sa atong paghisgutan mga kapaglaom kung doon na makamoy Bible din ha ano palihog magtuon kita kauban ka namo din ha sa Exodus 3, chapter 3 verses 7 and 8. We will talk about their affliction nga nagian and what the Lord unsay gihatag nga promise kanila sa atoa nga Ginoo. Ingon sa verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their
taskmakers, for I know their source. Verse 8, nigun din hiya, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and so on, no? So nindot kaayo ang promise sa Ginoo when his people, no, mga Israelites, when they cried out to God for help, no, sa walay pagduha-duha, gidungog kini sa ato ang Ginoo ang ilaha nga mga kaguol, kabalaka, because God had seen them, no, nakita sa Ginoo ang ilahang mga afflictions kapag laam joy, no. Yes. So unsa man ang mga what are some of unsa pagyud ang mga promisa sa Ginoo nga gihatag dinha sa mga ngadto sa mga Israelites, his people kapag laam joy. And also, we should take note also kapag laom, Giselle, Yes. no, nga, we should be happy that the God we serve is a God who sees our sorrows, our problems, di ba? No, burag, kanang usahay down kay ta, pero when we come to think of it, Pastor, no, nga kanang the God we serve is real. The God we serve hears us, di ba? Yes. No? Tama. Kay kung tanaw to ang gibasa ni Kapag Giselle, naan siya din mga action word, di ba? Yes. I have surely seen Wow. the oppression. I have heard. I know. Wow. I have come down. So, Yes. God is a God of action. Aha. That's mga action words, di ba? Yes. God is a God of action. Usahay, kini nga mga bagay, ingon ako kaniya nga ang silence sa Ginoo, gitagaan na kita time to think how is our relationship with the Lord. That means That's right. silence does not mean nga gipasagdan kita sa Ginoo. Yeah. Wala na nagaingon ana. Nakita niya kung unsa ang nagahitabo din sa kalibutan. Pag kanindot, Oo. gisgutan po din niya, nothing is too small for his eyes Correct. to notice. No? Dapat angay yun nato ning kuktan, matag-adlaw mga kapaglaom. Sometimes, dili lang good ang kinabuhi. Bed of roses lang good, no? Sama sa ginaingon sa uban, like sa marriage life, bisan sa imong relationship, sa imong isigkataw, sa imong mga friends, even sa imong family members, muagi yun kita tanan og pagsulay. But let us remember, walay bisag usa ka gamay nga butang nga dili manotice ato ang That's right. gamhanan, because He is all-knowing, mga kapaglaom. And for He marks the sparrows, even the sparrows who falls, and the numbers of our head, Or our hairs. our head, the hairs of our head, our numbers. Correct, right. Nindot kayo. Now, kung tanaw naman kabaglaom Yes, Jessa, Pastor. kung kini nahitabo because of the failure of our first parents. But bisag pa na failure siya didto daan sa Garden of Eden, gitagaan na daan didto kita og promise. Ang promise sa Genesis 3:15, gitawag na siya sa theology nga the gospel in embryo. That means ang mayong balita nga naa sa sulod sa itlog. Yes. That means ang itlog moabot ang panahon mabuak na siya mimo nga piso o isiyo, di ba? Kung sa amo silong na piso no. Abot sa inyo kung ano na sa Yes, inyo. sa Bisaya, piso. Piso po. So mahimo na sa piso. That means naa siya sa sulod the gospel in embryo. Moabot ang panahon nga mabuak na siya, mabuka kag matuman ang pagwa sang kinabuhi dira sa sulod. So he said, I will put enmity between you sa Satan and the woman, and between her seed and his seed. Kung dito na nahitabuan na. And then God continued His promise to all our parents like Jacob, Isaac, ang tanan-tanan na hangtod na abot dinhi kay Moses. Right. Oo. Nindot kaayo ang promise sa Ginoo. Ingon pa gani din hiya, in whatever bondage you are in, lahi man na atong mga pagsulay sa Correct, inyong right. paglaom, Oo, Pastor. Bondage of perhaps debt, no? Mm-mm. And bondage of problems, bondage of sin, bondage of addictions, name it all, mga kapaglaom. But, you know, God has surely seen our affliction. Exactly. Here's our cry, even that which is too heavy for us to express Him, no? Tama. He knows all our sorrows, ingon din hiya pagkanindot, and what an all-knowing God we have today. Yes, kapag laom Diyos. Yes, And He kapag does laom not stop there sa pag-know lang sa atong mga problems, but He is also a God not just who sympathizes, but also Right. do something to help us, di ba? Just like what He Amen. did sa mga Israelites on the olden times, di ba? Yes. Kapag laom. Pagka And He nindot. said, He came down and delivered them and brought them out
and brought them into the promised land, di ba? Wow. Pagkanindot. Mao po na sa ato. So, mao na nga din sa ato sa Let's Pray Pilipinas. Yes. So, lahi-lahi ang ato mga problema. Pero rest assured that the God we serve, sa giingon ni kapaglaom joy kaniha, we are serving a living God. Amen. Mao na ingon sa mga tao nga God answers all prayer requests. Wow. Pero tulo ka klase. Oo, hindi, hulat-hulat lang usa. Mao na Yes, nga tinuod yun di na. kita buhi sa atong pagtuo mga kapaglaom. We are nearing in the end of time sa atong Amen. isgutan mga pila ka mga Sabado nga miagi. That's right, no? Sa verse 8 po, sa atong ibasa kaganina, hindi God does more than seeing, more than hearing, more than knowing. But ang iyang gibuhat, He come down to us, no? To deliver His people, to bring them out. Gisgutan diri and to bring them unto the promised land. Correct, right. Pagkanindot, Oo. kapaglaom pastor, kapaglaom joy nga sa dihang moagi di kita og mga lain-lain nga problema sa kinabuhi. Doon nagi-promise ang Ginoo nga dili lang siya mulantaw. Yes, nag-ampo ta, nakadungog ang Ginoo, but what next? Unsay nahitabo sunod? Ang nakanindot is ihagid tang ginaubanan sa atong mga Yes. problema, no? Sa ato ang lain-lain nga kinabuhi. And think of 4 centuries. Yes. 430 years. Wow. Ang una-una sa uban ato, wa na. But God is still fulfilling His promise. Amen. Mao na nga pag-abot ni Moses, gamit siya, gitawag siya dito sa burning bush, o gibalik siya dito sa Egypt. Yes. And then you know the wonders of the Lord there. Wow. Oh, the wonders of the Lord. Pagkanindot, no? And but sad to say, Moses in his later days in his life, he did not step inside the promised land. Yes. Gitan-aw lang niya kay ngano, because in between the wilderness journey, di po niya mawala ang iyang pagkatawhanon nga kinabuhi kay nasuko man siya. So ingon sa Ginoo, Moses, di ka kasunod didto. But anyway, Moses is the example of the first resurrected person from death. Wow. Kay dito sa Mount Horeb sa iya pagkamatay, gi-resurrect siya sa Ginoo. O Yes. karon tuwa siya didto gahuwat sa ato mga kapaglaom Amen. in the promised land. Aron nga dungan ta mosulod didto sa gisaad, dili nga Kanaan nga physical but the heavenly Kanaan. Wow. Let us remember that today, mga kapaglaom, God is still doing the same thing for us. Correct. He comes Yes. down for us to fill us, no? Iyahang itubagon ng ato ang mga lain-lain nga mga pagsulay, lain-lain nga mga burdens sa atong kinabuhi. Ag ingon din hiya, Jesus left even His royal throne above and came down for us. No? Sa pagkanindot nga, privilege for us nga ato siyang i-accept sa atong kinabuhi karon, no? Amen. Tungod kay yes, pastor? Kanang ako basahon kuno dinhi sa Exodus chapter 6 to, no. Yes. At least mga kapaglaom kung naamon nga Biblia diya, kung na mga cellphone mo whatever. Exodus chapter 6 verses 6 to 8 ako kuno basahon niya kay mao ni dinhi ang focus, ang menu sa ato nga pagtuon. Yes. Ingon niya, therefore, ingon niya kay Moses, say to the children of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of Egyptians. I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and great judgment. 7, I will take you out as my people. 5, I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the heaven, the burdens of Egyptians. And 8, and the last, I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a heritage. I am the Lord. Wow. So mao na nga sa ato dinhi ining 3 verses naa siya pito ka I will. Yes. Yes. Action words, I will. Aha. And kana sigurado gyud kay I will marry you. Wow. So si tinuod yun na siya. Aha. Pero na ay tingali ba si may kama ba kung dili magulan. Tao na siya. Conditional. But you know, in this point of time there are
7 I will. Yes. And 7 is a perfect number Wow. in the scripture. Yes. No. So what are those? No, tumbalikan kapag laom, Joy. Can you read to us those 7 promises Yes, so sa Ginoo? to Pag-usap, oo. Yes, to reiterate, Pastor, no, kapag Giselle, first, Aha. God promised us that the promise He had made to the people of Israel is the same promise that He has given us also today. And He Yes. said, number 1, He will bring us out. Yes. He will rid us out of our bondage, no matter unsa ni siya nga bondage nga gina-struggle na karon. Yeah. Number 3, He will redeem us. He will take us as His people. Number 5, He will be our God. He will bring us into the land. And number 7, He will give it to us as inheritance. Wow, what a sweet promise, no? Yes, Sa ato ang kapag- Ginoo. Now, mga kapaglaom, sa ato ang journey pod karon, nailain man kita og perhaps mga struggles each day. We are fighting different battles kapag laom, Pastor, no? Exactly. Sometimes we are bored, we get tired, usa pa na dinhaa, we get weary, usahay mawad-an na gid tag kuan, mawad-an na gid tag hope. But let us remember that in every battles, God fights for us, no? Ato ginang hinumduman. Ini additional kapag laom, Pastor? And if the Son, nawa naman tong Old Testament times. Yes. So naanata sa atong Ginoo, right? Jesus Christ. So these promises are for us as well. Nga mao nang ingon ni Kapaglaom Joy kaniha nga I will bring you out. Ang akon na ganahan diri kining heritage. Yes. Kung ikaw ba anak sa dato, ang imong panublion perting daghan pod. Aha. Diba? So, pero kung pobre ka sa nga pamilya, gamay pod ang imo, posible pod wa may kay mababaton. Basin But utang. our God is a God of all. There. Amen. But not only in material things, but above all, spiritual things. He will give us what we call eternal life. Amen. Nga wa na COVID crisis, wa na mga experience nato sa linog, nga pras kaniha Yes. ang nalinog tong Davao, di ba? Nag-experience sa linog dito. Naibagyo. So, naibagyo. I think this is a battle between our choice in the mind. Yes. Mo na ingon na confirming nga, it's your choice. God gave us these promises, but it's still our choice to accept it. Amen. It's still our choice. Gitagaan kita, ana. Pero kung depende sa imo pagbaton o dili, di ba? So, it's still our choice. God gave us this kind of promises. Ingon niya, I will bring you out. Unsa, tama to ingon mo kina kapag Giselle, kung unsa man bandit sa ato. Ang number 1 gyud nga higot o nagatali sa ato nga nahimo kita nga preso, abi mo, unsa? Kini nga ato nga ginugulitan mao kini makapapreso sa ato nga mga kauna. Usahay di taka adto sa atong traduan mabasa usa. But this is a worldwide addiction worldwide. So kamo nga mga bata pa kahit may mga pamilya mo sa ulihi, please don't expose your children to these gadgets. Correct. Ingon sa aton General Conference Family program, don't expose your children to these gadgets for the first 12 years in their life because it will destroy their minds. Destroy their minds. So, whatever bondage, God gave us the what we call assurance nga kita maluwas niya. Yes. Ingon niya din sa New Testament, panahon ni Jesus, if the Son sets you free, you will be free indeed. He is the liberator, the freedom bringer. Yes. He came to set us free from the bondage of sin. And His love is very limitless. That means infinity. Kung sa una sa engineering pa ko, ang infinite nga number 8 nga nagahigda o infinite. So mao na nga sa mga insect, kung ang plate number sa mong plaka 8, swerte na siya. Kaya ang 8 nga number walay punta, walay ginhalinan. Tanawan nyo, lain nga 7, 1, may katapusan, pero ang 8 wala. Mao na nga kung naa sila yung mga bagay nga number, 8 ang ilang nga number kay meaning blessing. So God gave us an
infinite, dili maihap, because He will give us everlasting life. Wow, pagkanindot sa atong discussion kapag laom pastor, no? And it also reminds us mga kapaglaom na bisag unsa man ang affliction nga ato ang magian and lain man ato ang mga pagsulay sa kinabuhi, we are afflicted by even natural calamities nga atong nagian karon, no? Nga sa di ginato mampugan. But God wants us to hold on, no? Amen. Hold on lang yun ta pinaagi sa pagbasa sa iyahang mga promises. These are just some of His promises to us, no? And He wants us to secure our lives with prayer. Amen. Pag-ampo gyud kanunay kapag laom pastor, kapag laom joy. Exactly. How prayer is very powerful a tool for us to survive, no? Any Yes. additional kapag laom joy? Ay, ingon diri sa atong gihisgot, ano? In whatever bondage we are now in, Yes. God is able to set us free. And He Amen. promised deliverance, and that is through Jesus Christ. So Wow. Jesus Exactly. Christ is our ticket to Oh, freedom, di ba, Amen. no? Yeah, right. That is Oh. right. Yes. So, if you are problem sa mga pangwarta, Aha. just pray to the Lord, di ba? Hindi man ginagagikan ng kwarta sa langit mahulog. No, God will guide us. Kinsay tao ato atuan, unsay atong buhaton, and God will open the way. He will provide Oh, means, exactly, He will provide the Yes. means. And kung halimbawa kulang kita sa atong mga kaalam, sa atubang sa atong mga exam, sa ato James says, if you lack wisdom, ask. Yes. So, mao na mga kaigsuonan, mga kapaglaom, that God is the answer of all our needs. Oh. Nakatry na ka na, pastor, nga you have been tried, usahay, murag walang-wala na gyud pero pinaagi sa pag-ampo or pagsalig sa Ginoo. Of course, agyan ako sa Mountain View College, di ba? Pobre biya mi. So, nag-working study ko dito. Agyan ako dito nga kung wa nay taos dito sa ilalom sa among ginapaligusan, tanan nga mga sabon dito, mga gagmay amo ko nakuhaon. Yes, Kanya ako na tinuod amo na, kumukuha pastor. tapos pagbilugon, so tanan dito nga perfume na may lahi basta lahi nga mga sabon, may pirla pa. So ako na you know, and the Lord gave us the assurance that we will be consistent sa atong pagto, and good enough, God gave us the Amen. answer. Wow, pagkanindot, no? I'm Not sure- only that, Yes. nga may sabon pastor. ako. Aha. Gitagaan pa ko sa Ginoo sang gwapa nga asawa. Of course, and now God is good, you know. God is good. In the name of Ma'am Leticia. Amen. Hi, Ma'am. Wow, atong balikan natong discussion in a while, mga kapaglaom. Let us watch this music video nga makahatag na dugang pagsalig, pagtuo sa Ginoo, makadugang og kadasigon sa atong pag-alagad nga na kaniya. Amen. Let us watch this. Be not dismayed, water, be tired. God will take care of you. Beneath His wings of love abide. God will take care of you. Through days of toil when
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. That is our little sister Jasmine, no, singing God will take care of you. What a timely message in song, no, sa ato ang timely pod nga discussion. Alang sa Bastri sa ato ang prayer request, let us welcome kapaglaom Renan, live from Capital Size. Maayong adlang ipapahulay kapaglaom Renan. How have you been? Yes, kapag laong Giselle, maayong adlaw ipapahulay pod, and maayong adlaw ipapahulay pod. Happy Sabbath kang pastor o kang kapaglaong Joy o siya nga na adin ha. Happy Together Sabbath. po sa atong mga to bye-bye sa Facebook Live o sa GSAT channel 37. Yeah. Laki po man ang ato ang mga viewers na sa local channel 25. So, akong pagabasahon ang mga pinadalang text messages sa mga prayer requests. No, akong sugdan gikan ni Nika Omosora Avillanosa. Let's pray for complete healing for her husband Joel and to keep us all in good health and complete protection. Nagpadala po si kapaglaong Palel Amor Palma, no, nga unta daw mahunong na sining pandemic, nga unta tugutan sa Ginoo nga makauli na siya dinhi sa Pilipinas. Yes. And ito pong iampo si ang gipadala ni Evangeline Lumo Vergara para ni Mariano Monton kay naa siya mga health problems and admitted siya sa Balay Tambalanan. Ato po gi-appeal sa prayer si gipadala ni Isaac Makabulos ug ni Miriam Mel, no, Makabulos. Ang ilang prayer is just for their family. Wala gi-specify kung sa good, but para sa ilang family as a whole. And ato pong i-appeal ang gipadala ni May para sa biyahe sa iyang daughter na gikan sa Butuan, si Benjen Lu Makulintas. Unta makapauli na siya dito sa ilaha sa San Francisco Agusan del Sur. Kay maghatod di ay siya sa laptop nga iyang napalit sa iyang younger sister kay kinahanglan na kaayos para sa ilahang online classes kay nagsugod na ang classes sa uban nga mga tunghaan. And ato pong i-appeal sa pag-ampo ang gipadala ni Eting Taroy Segundo, prayer daw para sa mga families and sa United States and naaso din sa Pilipinas. So kapag laong Giselle, kapag laong pastor o kapag ito ang ato ang mga prayer request. So once again, this is kapag laong Renan for Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Happy Sabbath and God bless you all. Happy Sabbath kapaglaom. God bless you there, mga kapaglaom. Ato ang mga prayer partners and prayer warriors amo kamong gimitahan sa usa na pod kapag-ampo. Let us request once again kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Amahan namo nga naa ka sa hitasan sa mga langit. Wala kami nagkakupas ang among pangamuyo sa imo. Nagpadayon ang amon nga mga pagpangayo, paghangyo, ning amon mga yungungo sa imo atubangan, labi na ang amo mga kaigsuonan nga daghang mga kakulian sa ilang mga panginabuhi, labihan na sa ilang mga panlawas. Ginoo, amo gidala sa imo ang request ni Sister Avillanosa nga kunta ang iyahang asawa, ang pinangga niyang asawa si Brother Joel, makumpleto na o maag-ayo nagyud ang iyang mga balatian aron nga makabuhat pod siya sa iyahang katungdanan bilang ulo sa ilahang pamilya. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang request kinasing-kasing nga paghangyo ni Brother Paler Palma. Tinaot nga matagaan ni siya sa pagtubag ang iyang mga pag-ampo. Kay dugay na po Ginoo ang iyang paghangyo nga makabalik siya dinhi sa Pilipinas. Nga maayo ang iyang lawas. O amo sa Ginoo gidala sa imo ang amo igsuon nga request ni Sister Evangeline Vergara. Ngay naot pa nga si Brother Manuel Monton makabaton sad og nindot og maayo
nga panlawas kay naa siya sa ospital karon. Ug amo sa gidala sa imo Ginoo ang pamilya ni Brother Isaac makabulos nga hinaot maproteksyonan sad sa niining pandemic nga crisis nga guba sa mga pamilya o kinabuhi sa mga katawhan. O amo sa gidala sa imo si Sister Dihinlo nga makabalik siya sa iyang apuy-anan. Ginoo, amo sa gidala sa imo ang amo igsuon nga request ni Brother Segundo nga maampingan untap sad ang iyang mga pamilya. Og amo sad Ginoo gidala sa imo ang among mga kaigsuonan nga naay problema sa una-una sa ilang mga panlawas og ang dili namo masampit ang ilang mga financial nga kinahanglanon tungod niining dugay nga dili makatrabaho o makapangita ang mga katawhan. Hinaot pa nga karon gihayos lagi Ginoo nga maka-recover sa ilang mga kinahanglanon. Salamat nga gitubag mo ang among pangaampo kay pangayo namon kini sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you for that prayer kapaglaom Pastor. Now, sa ato ang last batch, sa ato ang prayer request, let us welcome kapaglaom Kevin from Adventist Hospital, Cebu. Happy Sabbath, kapaglaom Kevin. Happy Sabbath mga kapaglaom, and thank you so much yung pagpangumusta. I want to share that I'm so blessed by God this week with His protection and His providence. Ug ato sab gipasalamatan ang ato ang mga kapaglaom nga kanunay nagapadala silang mga prayer request. Ug karon ato ni hatagan og panahon ang naa-diri sa atong lista. We have Bill Hounsel. Let's pray for him nga hinaot mahimong okay ang resulta sa iya nga mga health examinations. Let us also pray for Guvantes family ug sa iya nga anak nga si Che nga naa siya gipamati siya nga ulo ug kang Yen nga tuwa sa UAE nga hinaot nga okay pud ang iya ang blood pressure ug protektahan ang iyang tibuok nga pamilya. Let us also pray for Lucel Gumupas nga napaakan og halas, hinaot nga mahimong okay ang iyang kondisyon ug hinaot nga siya mapatambalan dayon. Ato sa apil sa tong pag-ampo si Aziram Sidicol sa iya nga igsuon nga nawala sa pagpangalagad nga hinaot tong balik na kini sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios. Usab atong iapil sa pag-ampo si Esther Bahinting nga naa siya karon sa hospital sa SPMC, hinaot nga mahimong okay siya ug hinaot nga panlanginan sab sa Ginoo ang iyang tibuok pamilya nga makabaton sila og comfort niini nga panahon. Ato sa iapil sa pag-ampo si Antonio Pauli kay sige nagahuot ang iyang kasing-kasing ug hinaot nga protektahan siya sa iyang pagpanarbaho. Usab si Marvin Gonzales nga nasa balatian karon, hinaot nga ang Ginoo magapakaayo kaniya. Atong gipasalamatan ang atong buhi nga Dios nga sa kanunay nagahatag og tubag sa atong mapag-ampo ug atong kanunay isalig ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kini si kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu nagapahinumdum kanato that let us not weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Daghang salamat kapaglaom Kevin. Og doon na po additional nga prayer request ni kapaglaom Pastor gikan kang kapaglaom Lita Cortez, no, gikan sa Kulipapa Church, nagpaapil sa pag-ampo alang sa iya nga complete healing tungod kay naka-experience siya nausdak iya nga hawa kapaglaom Pastor ug naglisod na siya og lakaw, no. So atong iampo si kapaglaom Lita, and of course doon na po prayer request alang sa complete recovery pod ni kapaglaom Jeneline Tolentino tungod kay naka-experience po kini og COVID-19. So ato ang gina-apil pod sa gihapon pag-ampo ato ang mga frontliners ug ato ang mga kaigsuonan nga naghinahinay na sila balik sa ilahang church, no. Even 50% pa lang sa ilahang total population kapag lang Pastor, but we will pray nga unta wala lay mahitabo nga dili maayo. And let us request kapag lang Pastor to pray with us. Okay, let us pray. Our Father God, once again, we are here to offer to you the different needs and concerns, both physical, mental, and social, and our spiritual needs of our people and your people, your sons and daughters. Lord, we pray in special way for Brother Bill Hounsel. God, Lord, that you will protect him, that somehow the result would be negative for the tests against coronavirus. And we pray also, Lord, for the request of Guvantes family. Please take care of them
and keep them safe, especially those away from them in United Arab Emirates. Please take care of them, Lord, and guide them that somehow they could recover the soonest time possible. And also we pray for Sister Lucille Gumupas, that somehow the venom, the poisons from the snake that bite her will be negative and she will be healed the soonest time possible. Amen. And also we pray for Brother Asiram's request for the faith of their children and family. Please take care of them before it's too late. Yes. And we pray also for Sister Esther, who is now in hospital. Visit her, anoint her with your healing hands and with your holy oil, because you have promised in James chapter 5 that the prayer of the righteous man avails much. And we pray also, Lord, for Brother Antonio Pauli. You know his needs, and please guide them so that they could give the right medicines to, and also to Sister Lita and Sister Jeneline. Please guide them that somehow all the necessary preparations and medicines will be extended to them for healing, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor. Og salamat sa atong mga prayer partners, mga prayer warriors nga nakig-uban gayud kanato nining adlaw pinaagi sa pag-ampo. Mga kapaglaom, in conclusion sa ato ang topic discussion, let us remember, God does see, hear, and know every single thing that is happening in every child of His in this sin-stricken world. Yet, it does not suffice Him to only watch His people striving over pain. He does more than that. He delivers them, rescues them, and finally brings them unto a place of security. Amen. That's right. The pen of inspiration and help in daily living, page 22 says, in the darkest days when appearances seem most forbidding, have faith in God. He is working out His will, doing all things well in behalf of His people. The strength of those who love and serve Him will be renewed day by day. Those who turn to God with heart and soul and mind will find in Him peaceful security, according to Our Father Cares, page 15. Whatever bondage you are now in, God is able to rescue you, mga kapaglaom. For there is nothing too strong for God to break, too dark for Him to see, and too difficult for Him to solve. Amen. Daghan king salamat sa ato mga kapaglaom. Daghan salamat kapaglaom Pastor Yes, and thank kapaglaom you. Joy Yes, thank who you. join with us today. Salamat kaninyo mga kapaglaom sa ato ang mga brothers and sisters who are watching with us via FB Live. No? Daghan king salamat sa inyong pagpadala sa kanunay sa inyong mga prayer requests o praise reports. Sa gihapon, no, amo ka mong giimbitahan nga kanunay lang nato ipadala. Labi na gyud ang mga praise reports. Si gusto mi makabalo kung unsa na ang update sa inyong prayer request. Salamat po sa ato mga volunteers, no, nga kanunay gayud nakig-uban ka nato bisan man ang uban natong mga host pod nga wala din hiya atong ginapray nga unta sa hinahinay ato na pud silang makauban sa dili madugay, no? Salamat kaayo. Let us remember that the Lord is very pitiful and of tender mercy. He is touched by our sorrows, and even the utterance of them moves His great heart to infinite love. On behalf of Kapaglaom Mind, this is your Kapaglaom Giselle, joyfully reminding you of the promise in Philippians 4 verse 19, that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. God is always our refuge and strength. When we are in trouble and pressed down with anxieties, the Lord is near, and He bids us cast all our care upon Him, for He cares for us. On behalf of Kapaglaom Renan, this is your Kapaglaom Joy Doliosa, reminding you of a wonderful counsel in Psalm 37:5, saying, "Commit your way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Yes, God comes to all His children in their affliction. In time of danger, He is their refuge. In sorrow, He offers them joy and consolation. His arms are open wide, and He utters the gracious invitation, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." He knows just what we need, mga kapaglaom.
just what we can bear, and He will give us grace to endure every trial and test. This is your Kapaglaong Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing, here only on Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.